Ay, nasaan na ba yung kumbentong yon? Magandang gabi sa'yo. Pwede mo pang ituro kung saan yung kumbento dito? Bakit nasa labas ka pa? Gabi na. Yung may aswang po. Bakit po kayo pupunta doon? Nako, hindi totoo mga yan, iho. May Diyos tayo, kaya huwag kang magpapaniwala sa mga ganyan, ha? Ako nga pala si Sister Maya. Kayo po. Ikaw pala si Kyle. Ito lang ang payo ko sa'yo, ha? Kung natatakot ka, magdasal ka. Dahil hindi tayo pababayaan ng poong may kapal. Talaga po. Hindi po kasi naniniwala si nanay sa dasal. Pero sige po, magdadasal na ako para hindi na ako matatakot. Mabuti pa nga. Pwede mo na bang ituro sa akin kung nasaan yung kumbento? Sa gitna po ng burol. Mag-iingat po kayo. Ikaw din, iho. Umuwi ka na sa inyo dahil gabi na. Ito na yon. Tao po! Tao po! Bakit parang walang tao? Ay, Diyos ko po. Nakakagulat naman, bigla na lang bumukas. Hello po! May tao po ba? Imperit eli Dios, supplices, deprecamur, tuque, prince milite, celestis, satanam aliusque, spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo divina virtute, in epenum detrudem. Amen. Isang mapagpalang araw sa iyo, Miss Ligaya. At sa lahat ng tagapakinig ng channel na to. Ako si Banjo. Nais kong ibunyag sa inyo ang kwentong ito na ilang tao lamang ang nakakaalam. Ang kwentong ito ay sensitibo. Kaya naman ang mga pangalan na babanggitin ay hindi totoo. Ikukwento ko ito na parang ako ang nasa loob ng kwento. Tubong Cagayan de Oro ako. Pero lumuwas ako sa Maynila para magtrabaho. Doon ko nakilala ang landlord naming si Kuya Vino. Madali siyang makapalagayan ng loob dahil mahilig siyang magkwento ng kung ano-ano sa aming mga nangungupahan sa kanya. May isang kwento na hindi ko malilimutan. Ito'y tungkol sa isang madre na si Sister Maya, hindi niya tunay na pangalan. Hindi raw naniniwala ang madre sa mga masasamang elemento dahil sa lakas ng pananampalataya nito. Pero nasubok yun nang minsang siyang pumasok sa isang kumbento sa Negros Occidental. Isang nakakakilabot na pangyayari ang sumubok sa pananampalataya ng madre. Kaya heto, pakinggan niyo ang kwento ko. Sino po kayo? Ako si Sister Trinidad. Pasensya ka na kung natakot ka. Ano nga palang sadya mo rito? Hindi naman ako natakot. Nagulat lang ako sa dasal nyo. Yun ba? Huwag mo nalang pansinin. Nagdadasal lang talaga ako. Ako ho si Maya. Ako po yung bagong madre yung papasok dito. Ako ang punong madre dito. Halika. Ihahatid na kita sa silid mo at ipakikilala na rin kita sa iba nating mga kasama. Nagtungo kami ni Sister Trinidad sa silid ko. Dumaan kami sa isang mahabang hagdanan paakyat. Ramdam ko ang malamig na hangin sa aking batok habang tinatahak namin ang daanan papunta sa silid ko. Parang may tao parang sa kampana. Kanina pa kasi tumutunog. Hangin lang yon. Huwag mo nalang pansinin. Ay, siguro nga po. Maya-maya nakarating na rin kami sa silid kung saan ako tutuloy. Unang pumasok si Sister Trinidad at sumunod ako. Pagpasok ay nakita ko rin ang iba pang mga madre.
Magandang gabi sa inyo. Ito nga pala si Sister Maya. Siya ang bago nating makakasama. Magandang gabi po sa inyo. Ikinagagal ako makilala kayong lahat. Tahimik na tumango at ngumiti lang sa akin ang mga madre. Pero lumapit ang isa para magpakilala. Ako nga pala si Sister Edith. Masaya akong makilala ka. Ako rin ho. Sige na, babalik na ako sa silid ko. Kumain ka na ba, Sister Maya? Ayos lang naman po ako. Kumain din ako kanina sa bus stop. Hindi maganda ang magpalipas ng gutom. Kaya ang mabuti pa, kumain ka na. Bumaba ka nilang sa kusina pagkatapos mong ayusin ang mga gamit mo. Sige po, sister. Maraming salamat. Sige, aalis na ako. Ay, nakalimutan kong itanong kay Sister Trinidad kung nasaan banda yung kusina. Samahan na lang kita. Ayos lang po ba, sister? Oo naman, walang problema. Halika na. Sasamahan kita sa kusina para makakain ka. Sige po. Oh, ayan. Kumain ka ng mabuti. Salamat, sister. Di mo naman po ako kailangan samahan pero ginawa mo pa rin. Naku, wala yun. Sige ho, kakain muna ako. Ama namin nasa langit, maraming salamat sa pagkain ito, sa panibagong lakas na ibinibigay mo sa akin. Salamat din po sa kaligtasang iginawad mo sa akin. Amen. Amen. Kain po tayo. Tapos na kami. Sasamahan na lang kita. Kumusta ho pala kayo rito? Maayos naman, sister. Mababait ang mga tao dito sa kumbento. Lalo na yung si Sister Trinidad. Mahal na mahal siya ng mga tao dito sa baryo. Sila ni Father Isaiah. Opo, gusto ko na nga makilala siya. Siya ang nag-iisang pare dito sa baryo. Kilala siya sa kanyang kabutihan at pananampalataya. Pareho sila ni Sister Trinidad. Nakakatuwa naman ho. Mas lalo tuloy ako natuwa na dito ako napunta. Huwag ka mag-alala. Makikilala mo bukas si Father Isaiah. Sayang lang at hindi mo siya naabutan. Nakasabay namin siyang kumain kanina. Ayos lang ho. May bukas pa naman. O siya, sige na. Magpatuloy ka na sa pagkain nang matapos ka na. Niligpit ko na rin ang pinagkainan ng matapos ako. Muli kaming umakyat na Sister Edith sa kwarto namin. Maaga akong natulog noon dahil sa kapayapaang naramdaman ko. Malakas talaga ang pananalig ko sa Diyos kaya alam kong ligtas ako nung gabing yun. Kinabukasan, maaga kaming gumising ng mga kasama ko. Ama, maraming salamat sa buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Utang na loob ko ang buhay nito sa inyo. Taos puso ako nagpapasalamat. Amen. Ang gaan ng araw. Alas 5 pa lamang ng umaga noon, nang magising kami ng mga kasama ko para sa unang misa. Kayo ho pala yan, sister. Maganda umaga po sa inyo. Magandang umaga din sa iyo, Sister Maya. Gising na ba ang mga kasamahan mo? Kung hindi pa, maaari mo ba silang gisingin? Nag-aantay na si Father Isaiah para sa misa. Opo, pababa na rin kami. Maraming salamat. Hihintayin na lang namin kayo sa baba. Wala anuman ho. Pag-alis ni Sister Trinidad ay agad kaming nag-ayos ng mga kasama ko papunta sa kapilya ng kumbento. Dumadampi ang malamig na hangin sa balat ko habang naglalakad patungo sa kapilya. Pagpasok ay may iilang tao na. Kaagad dumako ang mga mata ko sa harapan at nakita ko ang isang pari. Siya si Father Isaiah. Halika, ipapakilala kita. Father Isaiah, si Maya po, bagong dating sa kumbento. Maya, malugod kitang tinatanggap sa bahay ng Diyos. Naway matagpuan mo rito ang kapayapaang hinahanap mo. Salamat po, Father. Oh, sige na. Bumalik na kayo sa pwesto para makapagsimula na tayo.
Mga kapatid, tayo'y nagsasama-sama ngayon, hindi lang upang gunitain ang salita ng Diyos, kundi upang linisin ang ating mga puso. Hilingin natin sa Kanya ang kapayapaan, ang liwanag, at ang katotohanang magpapalaya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mapayapa ang misang yun. Doon ko nakitang napakaraming nagmamahal kay Father Isaiah. Halos hindi na matapos ang mga tao sa pagmamano sa kanya. Mahal na mga tao dito sa baryo yang si Father Isaiah. Halata nga po. Mabait kasi talaga yan. Tsaka grabing pananampalataya niya sa buong may kapal. Pareho sila ni Sister Trinidad. Kawaan kayo ng Diyos. Halina kayo para makapaghanda na tayo ng agahan. Sige po. Father, upo po kayo. Naghahanda pa lang po kami ng agahan. Tumango na lang siya sa akin. Nang matapos kami sa paghahanda, nagsama-sama kami sa iisang hapag. Magdasal muna tayo bago kumain. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Panginoong Diyos, maraming salamat sa pagkaing nasa hapag namin ngayong umaga. Salamat din sa panibagong araw na ibinigay ninyo sa amin. Naway patuloy ninyo kaming gabayan ngayong araw. Amen. Amen. Oh, kumain na tayo. Mukhang masarap na naman ang agahan natin. Kumain ka ng mabuti, Sister Maya. Opo, kayo rin. Masaya kaming kumain noon, Miss Ligaya. Unang araw ko pa lang sa kumbento pero dama ko na ang kapayapaan sa mga kasama ko. Sama-sama kami sa mga gawain hanggang sa mag-aya si Sister Trinidad na pumunta sa palengke. Pupunta ako sa palengke para mamili. Sinong gustong sumama sa akin? Ako na lang, sister. Sige, Sister Maya. Hintayin na lang kita. Tinapos ko lang ang trabaho ko bago mag-ayos at sumama kay Sister Trinidad. Paglabas sa kumbento, dumampi sa balat ko ang malamig na simoy ng hangin. Kumusta pala ang tulog mo kagabi? Magaan po. Pasensya na rin kung mukhang natakot kita kagabi. Paano mo nga pala natagpuan ang kumbento? May napagtanungan kasi akong bata. Sabi niya pa nga may aswang sa kumbento. Ay nako, mga bata talaga kulang na sa pananampalataya. May mga tao talagang kulang sa pananampalataya. Kaya nga po, sister. Nakakalungkot lang kung isipin. Sino yung batang napagtanungan mo? Kyle daw po ang pangalan. Isang makahulugang ngiti na lang ang binigay niya sa akin. Isang mainit na pagtanggap ang naramdaman ko nang makarating kami sa palengke. Magandang umaga, Sister Trinidad. Oh, may bago po kayong kasama. Magandang umaga sa iyo, Bino. Kaawaan ka ng Diyos. Ito nga pala si Sister Maya. Ikinagagala ko makilala ka, Dino. Ako rin. Ano nga palang bibilhin nyo? Gulay ba? Prutas? Nako, marami kami niyan at sariwang-sariwa pa. Pabili ako ng sitaw, kalabasa, ampalaya at talbos. Samahan mo na rin ang mga prutas. Saglit lang, sister ha. Ayusin ko lang yung mga pinamili mo. Magkano ba lahat? Nako, murang-mura na lang sa inyo yan. Kahit 150 na lang. Ikaw talagang bata ka. Hetong bayad. Salamat po. Salamat din. Kaawaan ka ng Diyos. Tumango na lang ako kay Vino. Namili pa kami ni Sister Trinidad at bandang tanghali na kami nakabalik sa kumbento. Pagdating namin, kanya-kanya kami bumalik sa mga gawain. Ang iba ay nagtungo sa hardin upang magdilig ng halaman. Ang iba naman ay naglinis ng kapilya. Ako
Ako ang napili ni Sister Trinidad na tumulong sa kusina. Napakasariwa naman ng mga prutas at gulay na to. Sinabi mo pa. Mahusay kasing magsasaka ang tatay ni Vino. Kaya kadalasan sa kanila talaga bumibili ng mga gulay at prutas. Napansin ko rin po na mahal kayo ng mga tao dito. Kayo po ni Father Isaiah. Ganun talaga kapag may mabuting puso, Sister Maya. Kaya ikaw, ipagpatuloy mo lang ang pananalig sa puong may kapal. Opo. O siya, ipagpatuloy na natin itong ginagawa nang matapos na tayo. Nagpatuloy kami ni Sister Trinidad sa pag-aayos ng mga pinamili namin. Marami kaming ginawa noon. Mapayapang natapos ang buong araw namin. Hanggang sa mga sumunod pang araw, mapayapa rin naman ang buhay ko sa kumbento. Pero isang balita ang umugong sa baryo. Ang batang si Kyle ay natagpo ang patay sa isang malawak na bukid. Sister, lalabas lang po ako. Kailangan ko kasing magpadala ng telegrama sa pamilya ko. Mag-iingat ka, Sister Maya. Tumango na lang ako sa kanya bago naglakad palabas. Nakasalubong ko pa si Father Isaiah at ramdam ko ang tingin niya sa akin. Magandang araw po, Father. Magandang araw din sa iyo, Sister Maya. Kawaan ka ng Diyos. Mukhang may lakad ka. Saan ang punta mo? Magpapadala po ako ng telegrama sa pamilya ko. Ganun ba? Mag-ingat ka. Isasama ko na rin sa dasal ang pamilya mo. Sige po, Father. Maraming salamat. Tuluyan na akong lumabas sa kumbento. Naglakad-lakad ako noon hanggang bigla kong marinig ang pagsigaw ni Vino. Si Kyle! Si Kyle! Nandun siya sa bukid! Naglabasan ng mga tao. Lahat sila ay agad na nagtungo sa bukid kung nasan si Kyle. Si Kyle? Sister Maya, magandang umaga po. Magandang umaga din sa'yo. Ano yung sinasabi mo tungkol kay Kyle? Si Kyle po kasi, Oh, natagpo ang patay. ano? Nasaan siya? Nandun po sa bukid. Kung pwede sana, samahan mo ko. Sinamahan ako ni Vino papunta sa kung nasaan si Kyle. Ramdam ko ang kaba sa aking dibdib. Halos mapasigaw ako nang tuluyang makita ang kaawa-awang katawan ni Kyle. Ang buong katawan niya ay nanigas na. Laslas ang katawan niya magmula sa dibdib pababa sa kanyang tiyan, na naglalabas na ng malapot at maitim na dugo. Nakabuka ang kanyang mga mata, parang nanilisik pa. At nakanga ang bibig na puno ng dugo ang bula, na tila hindi niya natapos na sigaw. Diyos ko po. Anong nangyari sa kanya? Inatake po siya ng aswang, sister. Aswang? Hindi totoo ang mga yan. Dito po sa baryo, nagkakalat po ang mga aswang. Napatigil ako sa mga sinabi ni Vino. Hindi ko kayang paniwalaan agad ang kanyang mga salita. Ngunit ramdam kong may bigat at katotohanan ng kanyang tinig. Napalunok ako at muling tumingin sa bangkay ni Kyle. Hindi totoo ang mga yan. Kung hindi totoo, bakit nagkaganyan si Kyle? Maaaring may pumatay sa kanya pero hindi aswang. Hindi tao ang pumatay sa kanya, sister. Walang tao ang makakagawa ng ganyang kalupitan. Napakuyom ako ng kamay. Gusto kong ipilit sa sarili ko na mali si Vino. Nagawa lang ito ng isang karaniwang kriminal. Hindi talaga ako naniniwala sa mga ganon. Dahil sa matindi kong pananampalataya. Ang tindi ng gumawa kay Kyle. Sana mahuli na ang aswang na yun. Ipagdasal natin makamtan niya ang hustisya. Ramdam ko ang bigat sa aking dibdib nang tuluyan akong umalis sa lugar.
Mabilis ko lang hinatid ang telegramang ipapadala ko sa aking pamilya. Pagkabalik sa kumbento, ay agad kong pinagdasal ang kaluluwa ni Kyle. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoong Diyos, muli po ako lumalapit sa inyo. Naway makamtan ni Kyle ang hustisya na kanyang hinahanap. Naway patawarin mo rin ang kung sino mang may gawa nun sa kanya. Ilayo mo rin kami sa kapahamakan, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Father, nandyan po pala kayo. Ngumiti siya sa akin. Hindi ko alam pero parang umikot ang tiyan ko nun. Mabigat din ang paligid. Pasensya na po kung hindi ko kayo napansin. Wala namang dapat ikahiya pagdating sa pagdarasal. Nandiyan ang Diyos para makinig sa atin. Opo, Father. Naniniwala po ako na palagi nakikinig ang Diyos sa atin. Kaya alam ko makukuha ni Kyle ang hustisya at kapayapaan. Sana nga, anak. Kulang kasi sa pananampalataya si Kyle. Kaya ganun ang nangyari. Napatigil ako sa sinabi ni Father Isaiah. Parang may kung anong kumurot sa dibdib ko. Kulang sa pananampalataya si Kyle. Hindi ko maunawaan kung bakit kailangan pambanggitin yon sa harap ng kanyang pagkamatay. Ano po ibig niyo sabihin, Father? Mabuti si Kyle, mabait siya, hindi po ba sapat yun? Minsan ang kabutihan ay hindi sapat. Kapag mahina ang pananampalataya, madaling pasukin ang kasamaan. Ipagdasal na lang natin ang kaluluwa niya. Pagkasabi niya nun, tuluyan na siyang tumalikod at naglakad palayo. Naging usap-usapan ang nangyari kay Kyle. Ipinagdasal din namin siya ng mga kasama ko. Tuluyan nang ibinurol si Kyle sa bahay nila. Magkakasama kami nila Father Isaiah na pumunta sa kanila. Naku, kawawa talagang batang yon. Madalas kong makitang naglalaro kasama ng ibang bata. Sinabi mo pa, Sister Edith? Nagsabi pa naman siya sa akin na magdadasal na siya. Bilisan niyo lang maglakad at kailangan pa nating madasalan kaagad si Kyle. Sabay kaming tumango ni Sister Edith kay Sister Trinidad. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa tuluyan na kaming makarating sa kanila. Ang nanay ni Kyle ang sumalubong sa amin pagkapasok sa loob ng kanilang bahay. Magandang araw po, Father Isaiah. Magandang araw din sa inyo, Sister Trinidad, at sa inyo rin po. Lubos kaming nakikiramay sa pagkamatay ng anak mo. Naway bigyan ka ng Panginoon ng lakas, Joanne. Ang pagkawala ni Kyle ay hindi madali. Ngunit kasama siya ngayon sa piling ng Diyos. Nakikiramay po kami. Tumango na lang ang ina ni Kyle sa amin. Baka sa mata niya ang labis na kalungkutan. Tuluyan na kaming pumasok sa loob at nagsimula kaagad si Father Isaiah sa pagdarasal para sa yumaong si Kyle. Mga kapatid, nandito tayong lahat upang magsama-sama sa pagkamatay ng ating kapatid na si Kyle. Si Kyle ay isang simbolo ng batang mabuti, ngunit kulang sa pananampalataya. Kaya hayaan niyo akong ipagdasal ang kanyang kaluluwa nang makamtan niya ang kapayapaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Panginoong Hesus, inilalapit namin sa iyo ang kaluluwa ng batang si Kyle. Naway patawarin mo siya sa kanyang mga pagkukulang at tanggapin mo siya sa iyong kaharian. Panginoon, ilayo mo siya sa kasamaan at bigyan mo ng katahimikan ang kanyang ina. Naway ang kanyang alaala ay magsilbing paalala sa amin na manalig palagi sa iyo. Pagkatapos magdasal ay saka ako sumilip sa kabaong ni Kyle.
Matinding awa ang naramdaman ko sa kanya. Sister Maya! Sister Maya! Wala lang yan. Tumalikod na ako sa kabaong ni Kyle at bumalik sa pwesto. Narinig ko pang kinakausap ni Father Isaiah si Aling Joan at pinapangaralan nito. Huwag mong hayaan ang sarili mo na lumayo sa Diyos, Joan. Nandyan siya palagi upang protektahan at mahalin tayo. Itong nangyari sa anak mo, yan ang aral para sa mga katulad mo. Babalik po ako sa pananalig, Father. Maraming salamat sa mga aral niyo sa akin. Salamat din sa pagdadasal niyo para sa aking anak. Walang anuman, Joan. Muli ka naming tinatanggap sa kaharian ng Diyos. Tumango na lang si Aling Joan sa kanya. Puno rin ng luha ang mga mata nito. Ilang oras pa kaming nanatili sa burol ni Kyle. Bandang hapon na nang makauwi kami sa kumbento. Sa kabila ng nangyari kay Kyle, patuloy pa rin akong hindi naniniwala tungkol sa mga aswang. Sister Edith, naniniwala ka ba sa mga aswang? Medyo lang. Bakit mo pala natanong? Naging usap-usapan kasi dito sa atin na aswang daw ang pumatay kay Kyle. Pero hindi ako naniniwala sa mga ganong elemento. Kalat kasi dito sa atin yung mga aswang, Sister Maya. May ilan pa ang nagsabi na puga daw ng mga aswang ang probinsya na ito. Dahil noon pa man, nagkalat namang kagaya nila at nambibiktima sila. Hindi ko pa rin kayang paniwalaan. Para sa akin, gawa ng tao lahat ng ito. Hindi ng mga nilalang na tinutukoy nila. Sana nga, sister. Pero hindi mo rin masisisi ang mga tao kung bakit sila natatakot. Kasi may mga pagkakataon na parang imposible kung tao lang ang gumawa. Kung totoo ang aswang, wala bang tumutulong upang puksain ito? Ang alam ko may isang albularyo dito sa atin noon. Pero matagal na ate siyang umalis dito. Sino naman yun? Si June. Mula siya sa pamilya ng mga albularyo. Hindi ko lang alam kung nasa na siya. Salamat sa pagsagot ng mga katanungan ko, sister. Pinagpatuloy namin ang ibang gawain sa kumbento. Pagkatapos, bumalik ako sa loob upang pumunta sa silid namin ng mga madre. Noong araw na yon ay sama-sama kaming nagrosaryo pagkasapit ng 6:00 ng gabi. Ang Diyos ang siyang magiging sandala natin. Kahit ano pang gawin nating kasalanan, mapapatawad niya tayong lahat. Amen. 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 Mapayapa ang buong araw dahil sa mga salitang ibinigay sa amin ni Father Isaiah. Wala naman naging problema sa mga sumunod na araw. Mas lalo ko ring napansin ang pagmamahal ng mga tao kay Father Isaiah na para bang sinasamba nila ito. Kawaan kayo ng Diyos. Oh, Aling Joan, kumusta ka? Magandang araw po, Father Isaiah. Ito, magaan ang puso ko. Salamat sa mga pangaral niyo sa akin. Unti-unti na naming natatanggap ang pagkawala ng anak kong si Kyle. Tama yan, Aling Joan. Huwag mong isipin na nawala siya sa inyo. Nasa piling na rin siya ng ating mahal na Panginoon. Mas ligtas at mas payapa kaysa rito sa mundong puno ng pagdurusa. Kung hindi dahil sa inyo, Father, baka hanggang ngayon, nagkukulong pa rin ako sa kwarto. Humahanap ng kasagutan kung bakit siya kinuha. Minsan, hindi natin kailangan hanapin ang sagot. Dahil ang sagot mismo ay si Kristo. Siya nagbibigay saysay sa lahat na nangyayari. Ang mahalaga ay huwag mong kalimutan na hindi ka iniwan ng Diyos. Ang sakit na nararamdaman mo ngayon ay magiging daan ng kalakasan bukas. Eto nga po pala, mumunting regalo para sa inyo. Nako, nag-abala ka pa talaga. Pero kukunin ko ito dahil isa itong biyaya mula sa itaas. Salamat. Walang anuman po.
Sige po, dito na ako. Nakatayo ako noon sa isang tabi at pinapanood si Father Isaiah sa pakikipag-usap sa mga tao. Napansin ko rin na parang mahaba ang kanyang ngipin at maputla ang kanyang balat. Ang anino niya ay tila mahaba rin kumpara sa normal na anino. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Wala kang dapat ikatakot. Ay, Diyos ko! Naramdaman ko ang labis na gulat noon dahil sa biglaang paghawak sa akin ni Father Isaiah. Ramdam ko ang kakaibang lamig mula sa kanyang palad. Ayos ka lang ba, Sister Maya? Opo, ayos lang. Pasensya na kung nagulat ako. Mabuti naman kung ganon. Muli siyang bumalik sa pwesto para kausapin pa ang ibang mga tao. Maya-maya natapos na rin ang oras namin sa simbahan. Papalabas na kami noon nang makita ko ang isang matandang babae sa tapat ng simbahan. Hindi totoo ang Diyos. Kayong mga nasa simbahan, mga demonyo kayo! Huwag niyo na lang siyang pansinin. Mga lapastangan kayo! Kung totoo ang Diyos, bakit may nangyayari pa rin masama? Bakit namatay ang asawa ko nung gano'n na lang? Panginoon, patawarin mo nawa ang mga kagaya niya. Natigil lang ang matandang babae sa pagsigaw. Nalapitan siya ni Vino at awatin. Pasensya na po. Lola Glenda, tara na ho sa inyo. Naghihintay na ang mga anak niyo. Lola, huwag mo sanang talikuran ng Diyos. Dahil kahit dumanak ang dugo, naandyan siya upang protektahan at patawarin tayo. Hindi pa rin ako maniniwala sa mga salita ninyo. Wala! Hindi yan totoo! Lola Glenda, tara na po. Pasensya na po sa inyo, Father. Aalis na po kami. Sige, mag-iingat kayo. Tuluyan ng inalis ni Vino ang matandang babae. Labis akong nakaramdam ng kalungkutan noon dahil may mga tao talagang kulang sa pananampalataya. Bumalik na rin kami sa kumbento ng mga kasama ko at naisipan kong itanong kay Sister Edith ang tungkol sa matandang babae. Sister Edith, kilala niyo po ba yung matandang babaeng sumisigaw kanina sa labas ng simbahan? Si Lola Glenda. Bakit kaya ganun lang ang galit niya sa mga nasa simbahan, pati na sa Diyos? Ang alam ko, matinding pinagdaanan ng pamilya nila noon. Araw-araw yan silang nagdarasal na gumaling ang kanyang asawa, pero namatay pa rin ito. Magmula noon, nawala na siya ng pananampalataya sa taas. Kaya pala. Sana bumalik na ang pananampalataya niya dahil hindi naman sila pababayaan ni Jesus. Ipagdarasal natin yan, Sister Maya. Kayo pala yan, Sister Trinidad. Magandang gabi po. Matulog na kayo dahil maaga pa tayo bukas. Opo, sige po. Pagkaalis ni Sister Trinidad, ay umayos na rin kami ni Sister Edith para sa pagtulog. Kinabukasan, maaga na naman kaming gumising. Mapayapa ang araw na yon, pero napuno naman ng katatakutan nang matagpo ang patay si Lola Glenda sa isang malawak na tubuhan. Ang sariwa talaga ng hangin dito sa Negros. Sinabi mo pa, Sister Maya. Marami rin magagandang pasyalan dito sa Negros. Sana makapasyal tayo. Ano yun? Bakit nagtatakbuhan sila? Ang mabuti pa, tingnan na lang natin. Sige po. Naglalakad kami noon ni Sister Edith papunta sa palengke nang makakita kami ng mga taong nagtatakbuhan. Tumambad sa amin ang bangkay ni Lola Glenda sa tubuhan. Kagaya ni Kyle, wasak din ang katawan niya. May hiwa ang kanyang katawan mula dibdib hanggang tiyan. Sariwa pa ang dugo sa kanyang katawan. Dilat din ang mata niya at nakabuka pa ang kanyang bibig. Panginoon,
Gabayan mo nawa ang kaluluwa ni Lola Glenda. Patawarin mo rin sana kung sino man ang may gawa sa kanya nito. Ilayo mo rin kami sa anumang kapahamakan. Para akong tinakasan ng boses noon, Miss Ligaya. Halos bumaliktad ang sikmura ko sa sitwasyon ni Lola Glenda. Maya-maya, dumating na rin ang mga kukuha sa bangkay niya. Lumapit na rin si Vino sa amin. May dala pa siyang mga gulay habang pinapanood ang pagkuha sa bangkay ni Lola Glenda. Sino kaya may gawa sa kanya nito? Yung aswang may gawa niyan. Hayop siya! Hayop talaga yung si Lolo Ray! Lolo Ray? Siya yung hinihinala naming aswang, Sister Maya. Madalas kasi sa gabi na lumalabas siya. Tapos parang takot sa araw. Yun ang mga sinyalis na isang aswang ang tao. Hindi lang namin mahanap kung saan siya nakatira dahil magaling ang hayop na matandang yun sa pagtatago. Pero hindi naman totoo ang aswang. Sister Maya, alam kong hindi ka maniniwala dahil sa paniniwala mo. Pero sa mga nangyayari dito sa amin, sana unti-unting mabuksan ang isip mo. Totoo po ang mga aswang. Sana po, maniwala na kayo. Hindi naman mababawasan nun ang pananampalataya nyo. Hindi pa rin ako naniniwala. Wala na po akong magagawa dyan, Sister Maya. Sige ho, dito na ako. Tara na, Sister Maya. Baka maubusan pa tayo ng bibilihin. Mabilis lang kaming namili ni Sister Edith. At pagdating sa kumbento, ay agad naming binalita kay Sister Trinidad ang nangyari. Dahil doon ay sama-sama naming ipinagdasal ang kaluluwa ni Lola Glenda. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ama naming makapangyarihan, lubos akong humihingi ng kapatawaran sa nagawang kasalanan sa inyo ni Lola Glenda. Alam naming nagkulang siya. Alam naming may pagkakataong tinalikuran ka na niya. Ngunit alam kong tatanggapin niyo siya sa inyong kaharian. Ang pagdanak ng dugo ang siyang kaparusahan mo sa mga kagaya niya. Naway makamtan niya ang hustisya at kapayapaan na hinahanap ng kanyang pamilya. Bukod kang pinagpala sa lahat, Panginoong Hesus, patawarin mo nawa kung sino man ang may gawa noon sa kanya. Amen. Amen. Pagkatapos ng dasal, isa-isang tumayo ang mga madre at umalis. Bakit parang may kakaiba sa dasal ni Father Isaiah? Hindi. Wala lang yon. Wala lang. Ako ang nahuli sa amin. Napatingin pa ako noon sa pwesto ni Father Isaiah. Halos manlamig ang batok ko nang makita ang paraan ng pagtitig niya sa akin. May kung anong kilabot ang naramdaman ko, Miss Ligaya, na tila hindi ko maipaliwanag. Dito na po ako, Father Isaiah. Sige, Sister Maya. Magpahinga ka na rin. Habang naglalakad palayo, ramdam ko pa rin ang tingin ni Father Isaiah sa akin. Nakahinga na lang ako ng maluwag nang makarating ako sa kwarto. Hapon noon nang bumaba ako mula sa kwarto. Muli akong napadaan sa silid kong pisalan. Panginoon, ikaw ang nakakakita ng lahat. Ikaw ang nakakaalam ng lihim na nakatago sa aming mga puso. Kung kami man ay nagkamali, naway maging bukas ang iyong mga bisig upang tanggapin ang aming pagsisisi. Napahinto ko sandali sa tapat ng silid kong pisalan. Ramdam ko ang bigat ng bawat salitang binibigkas ni Sister Trinidad, pero hindi ko na rin yun pinansin. Tuluyan na akong umalis upang magbigay galang sa kanyang pagdarasal. Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas. Hindi ko maintindihan, pero may takot na bumabalot sa akin. Kung ano man ang mangyayari dito, naway ilayo mo po kami sa kapahamakan. Panginoon, iligtas mo po kami.
Bumalik agad ako sa kwarto pagkatapos kong magdasal. Labis akong binagabag na nangyari kay Lola Glenda. Kaya hindi ako nakatulog ng maayos nung gabing yun. Kinabukasan, maaga kaming gumising para pumunta sa burol ni Lola Glenda. Nakakaawa talagang sinapit niya. Sinabi mo pa, Sister Edith. Ganyan kapag kulang sa pananampalataya. Pero hindi naman ata tama na ganun ang nangyari sa kanya. Ang sino mang tumalikod sa Diyos ay may kaakibat na kaparusahan, Sister Maya. Halina kayo at ipagdarasal pa natin siya kasama ng kanyang pamilya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipinagkatiwala namin sa iyo ang kaluluwa ng yumaong ito. Mariin akong nakapikit noon habang sinasabayan si Father Isaiah sa pagdarasal nang maramdaman ko ang isang malamig na hangin na dumampi sa aking batok. Hindi sapat ang dasalang para maligtas kayo. Siya mismo ang demonyo. Linisin mo siya sa lahat ng kasalanan at bigyang liwanag ang kanyang daan patungo sa langit. Amen. Amen. Sino yun? Ramdam ko ang panginginig ng laman ko noon, Miss Ligaya. Ang tinig na yon ay parang galing sa ilalim ng lupa. At kahit sabay-sabay kaming nag-amin, alam kong ako lang ang nakarinig sa babala niya. Ayos ka lang ba, Sister Maya? Opo. Ngumiti lang siya sa akin. Nagabot na rin ng tulong si Father Isaiah at Sister Trinidad para sa pagpapalibing ni Lola Glenda. Kaya labis ang pasasalamat ng kanyang pamilya. Mabilis lang na lumipas ang araw at nilibing din kaagad si Lola Glenda. Sunod-sunod na rin ang mga hayop na namatay. Kaya mas lalo akong binalot ng takot. Sana lang mahuli na yung matandang yun. Masyado na siyang perwisyo dito sa atin. Nahanap niyo na ba siya? Naku sister, hindi pa nga ho. Masyadong magaling magtago ang matandang yun. Sigurado na ba kayo dyan? Siguradong sigurado kami. Parang niyo naman nasabi yan. May patunay ba kayo? Marami po. Ilang hayop at tao na ang namamatay dito sa atin. Naaktuhan din kasi siya noon na hawak ang isang hayop na patay na. Kaya malakas ang kutob namin na si Lolo Ray ang aswang. Hindi ko alam. Sister, naniniwala po ba kayo sa aswang? Ang mabuti pa, bumalik na tayo sa kumbento. Nagtaka ako noon sa pag-iwas ni Sister Trinidad sa tanong ko, Miss Ligaya. Pero sa halip na magtanong, ay sumunod na lang ako sa kanya pabalik sa kumbento. Pasado 12:00 na ng gabi noon nang bigla na lang akong magising dahil sa bigat ng aking nararamdaman. Para bang may nakamasid sa akin sa siwang ng mga bintana sa kumbento. Bakit parang mas bumibigat ang lahat? Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas at tapang. Ama namin nasa langit, humihingi po ako ng proteksyon para sa aming lahat. Alam ko hindi niyo po kami pababayaan. Pasado 12:00 na ng gabi noon, nang bigla na lang akong magising dahil sa bigat ng aking nararamdaman. Nagdasal ako noon para mawala kahit papano yung aking takot. Pero pakiramdam ko may kulang pa rin. Kaya naisipan kong bumaba para magdasal mismo sa kapilya. Pagbukas ko ng pinto ng kapilya, sumalubong sa akin ang malamig na simoy ng hangin. Ngunit higit pa ron, may mahinang tinig akong naririnig. Pumasok ako sa loob. Naaamoy ko pa ang malansang amoy na hindi ko alam kung saan nanggagaling. At nakita kong nakatayo sa gitna si Father Isaiah. Exorceso te omnes immundi spiritus. In nomine Dei Patris, omnipotentis, et in nomine Jesu Christi Filius, Otresedas, et non revertares.
sit pax in hac domo, et lumen Dei vincat, omnen tenebran. Amen. Anong ginagawa mo rito, Sister Maya? Magdadasal lang po sana ako. Bilisan mo na. At bumalik ka na sa kwarto mo. Kapag ganitong oras, huwag kang lalabas. Napatango na lang ako sa kanyang sinabi kahit na hindi ko yun maintindihan. Naiwan ako mag-isa sa kapilya upang magdasal. Sandali lang ako nagdasal at pagkatapos ay bumalik din ako kaagad sa kwarto para matulog. Kumain ka ng mabuti, Father Isaiah. Salamat, Sister Trinidad. Kumain tayong lahat ng mabuti at huwag kalimutang pasalamatan ng Diyos. Natutuwa talaga ako sa mga taong malakas ang pananampalataya. Kagaya na lang ni Sister Maya. Dahil kagabi pumunta pa siya sa kapilya upang magdasal at kausapin ang ating Panginoon. Sabay-sabay na napatingin sa akin ang mga kasama kong madre. Lahat sila ay nagtataka. Hindi lang po kasi ako makatulog kagabi kaya naisipan kong magdasal na lang para gumanang pakiramdam ko. Mabuti yan, Sister Maya. Ang Diyos ang lapitan natin sa tuwing may pangamba tayo. Opo, sister. Anong oras yun kagabi? Alam kong sabay-sabay tayong natulog. Pasado 12:00 na po, sister. No, kaya pala. Sige, kumain ka na dyan. Maliit na lang akong tumango sa kanya bago ipagpatuloy ang pagkain. Nung araw din na yun, ay naisipan kong maglakad-lakad sa labas upang makapag-isip-isip ng makasalubong ko si Vino at ang kanyang lolo. Oh, sister, magandang araw po. Magandang araw din sa iyo, Vino. Sino nga pala yung kasama mo? Si Lolo Joel po. Lo, si Sister Maya. Kasama siya ni na Sister Trinidad at Father Isaiah. Ikinagagala ko po kayong makilala. Masuyo kong inabot ang kamay ni Lolo Joel upang magmano. Pero yun na lang ang gulat ko nang malakas niya itong tabigin. Huwag mo kong hawakan! Ang mga kagaya mong taga-simbahan ay pakitang tao lang. Lo, huwag mo namang ganyan. Umalis na tayo, Vino. Hindi totoo ang Diyos. Huwag ka magpadala sa salita ng mga madre na yan, kahit kay Father Isaiah. Sister, pasensya na po kayo. Hindi kasi naniniwala ang lolo sa Diyos. Walang problema. Sige po. Mauna na po kami. Mag-ingat kayong dalawa ng lolo mo. Pagkaalis ni Vino ay saka ako nagpatuloy sa paglalakad. Inaabot ako ng hapon noon sa labas. Pagka-uwi ko sa kumbento, ay nakita ako ang lolo ni Vino na nagwawala sa harapan ng kumbento. Kung totoo ang Diyos, bakit may mga nangyayari hindi maganda dito? Ibig sabihin, hindi! Kayong mga madre at ikaw, Father Isaiah, wala kayong kwenta! Anong nangyayari? Bigla na lang siyang pumunta dito at nagwala. Ama naming makapangyarihan, naway patawarin mo siya sa kanyang pagtalikod sa inyo. Lolo Joel, huwag kang mag-alala. Kahit na tinalikuran mo ang Diyos, tatanggapin ka pa rin niya sa piling niya. Lo, ano ba naman kayo? Hindi niyo naman kailangang pumunta dito sa kumbento para magwala. Pasensya na po. Walang dapat ipagpasensya, Vino. Ang lulo mo ay naghahanap lang ng kasagutan. At minsan, ang kasagutan ay dumarating sa mga lugar na hindi niya inaasahan. Hayaan mo. Sa susunod, iho, maniniwala din ang lolo mo sa Panginoon. Alis na po kami. Ay, naku. Bakit kaya may mga taong hindi naniniwala sa Diyos? Huwag kayong gumaya sa Kanya. Patuloy nating mahalin ang Panginoon. Pumasok na tayo sa loob. Sumunod na kami sa sinabi ni Sister Trinidad
Nauna kaming pumasok ni Sister Edith at ang iba pang mga madre. Nauuhaw ako, Sister Edith. Bababa na muna ako sa kusina. Pumunta ako sa kusina noon, pero bago pumasok, napansin ko ang pag-aasikaso ni Sister Trinidad kay Father Isaiah. Isa yun sa napansin ko kay Sister, Miss Ligaya. Madalas niya talagang asikasuhin si Father Isaiah. Makikiinom lang po. Ikaw pala yan. Kanina ka pa ba dyan? Hindi naman po. Kararating ko lang din. Pasok ka na, Sister Maya. Mabilis lang ako uminom ng tubig para makabalik ka agad sa silid. Umalik din kaagad ako sa kwarto pagkatapos kong uminom. May napapansin ka ba kay na Sister Trinidad? Wala naman. Bakit? Ikaw ba meron? Wala naman, Sister Edith. Napansin ko lang na grabing mag-asikaso si Sister Trinidad pagdating kay Father Isaiah. Ganun naman talaga si Sister Trinidad. Maasikaso talaga siya sa lahat. Sa bagay, mabait naman kasi talaga si Sister Trinidad eh. Matulog na nga po tayo. Nakangiting tumangulang sa akin si Sister Edith. Nagdasal din muna ako noon bago matulog. Mahimbing akong natutulog noon nang magising ako dahil sa isang malakas na kalabog sa bubong. Ano yun? Napatakip ako ng bibig. Nanginginig ang buong katawan. Mula sa itaas ng kampana, isang nilalangang nakatayo. Mahaba ang mga galamay. Baluktot ang anyo. Unti-unti ring nabali ang kanyang leeg at parang isang hayop ito na tumalon mula sa itaas ng kampana. Ano klase nilalang yun? Panginoong Jesus, huwag mo hayaan manaigang kasamaan. Iadya mo kami sa kung ano magkapamakan. Amen. Pinilit kong bumalik sa tulog noon kahit takot na takot ako. Unti-unti akong naniniwala sa aswang dahil sa nakita ko. At mas lalo akong naniwala nang matagpo ang patay si Lolo Joel. Sorry, Lo. Hindi ko kayo nailigtas. Hanapin ko si Lolo Ray. Pagbabayaran niya tong ginawa niya sa'yo! Nakaluhod noon si Vino sa bangkay ni Lolo Joel. Halos bumaliktad ang sikmura ko sa sitwasyon niya. Katulad ng mga ibang biktima ng aswang. Wakwak din ang tiyan hanggang dibdib. Nangingitim na rin ang dugo sa paligid ng kanyang katawan. Nakaluwa ang mga lamang loob niya. Tila pinaglaruan ng isang hayop. Vino, nandiyan ang makukuha kay Lolo Joel. Lo, paalam po. Sumunod kami pagkakuha sa bangkay ni Lolo Joel. Nakatayo ako noon sa labas nang lapitan ako ni Vino. Ano, Sister Maya? Hindi ka pa rin ba naniniwala sa aswang? Nakita mo naman siguro yung nangyari sa lolo ko, di ba? Naniniwala na ako. Papatayin ko si Lolo Ray. Huwag lang siyang magpapakita sa akin. Vino, hindi mo ba gumawa ng isa pang kasalanan? Hayaan natin ang Diyos na magparusa sa gumawa niya sa lolo mo. Naniniwala ka naman sa Diyos, di ba? Hindi ko na alam, Sister Maya. Hindi ko na alam. Tumalikod na sa akin si Vino noon, Miss Ligaya. Agad na binuro ang bangkay ni Lolo Joel at nakiramay kami ni na Father Isaiah. Sobrang nakakaawa talagang sinapit ni Lolo Joel. Sinabi mo pa, sister. Sana makuha niyang kapayapaan.
Kagagaling lang namin noon sa burol ni Lolo Joel para ipagdasal ang kanyang kaluluwa. Ganun ang nangyayari kapag tumatalikod sa Panginoon. Dumadanak ang dugo. Po? Hindi naman tama ang nangyari kay Lolo Joel, Father. Katakulan siya sa pananampalataya. Ang Diyos na ang nagparusa sa kanya, Sister Maya. At kung sino man magkulang sa pananampalataya, ay dapat parusahan. Napatigil ako sa mga salitang binitawan niya. Para bang lumamig ang paligid at biglang bumigat ang hangin. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba siya o matatakot ako sa mga sinasabi niya. Sa halip na gumaan, lalo lang bumigat ang loob ko. Pero hindi pa rin po tama yun, Father. Kini-question mo ba ang Panginoon, Sister Maya? Hindi naman po, Father. Hindi ito ang tamang oras para magtalo tungkol sa pananampalataya. Ang mabuti pa, pumasok na tayong lahat sa loob dahil may mga gawain pang naiwan. Tara na, Sister Maya. Pasensya na po, Father Isaiah. Humingi pa ako ng pasensya noon kay Father Isaiah bago pumasok sa loob. Dahil sa mga nangyayari, pakiramdam ko na susubok na ang pananampalataya ko. Lumipas din ang mga araw at natagpuan na ni Vino si Lolo Ray. Walang awa niya itong binugbog kasama ng ibang taga-baryo. Nakatakas lang ito nang dumating ang mga tanod. Vino, hindi tamang ginawa mo. Nanakit ka ng tao. Bakit siya? Tama bang ginawa niya, ha, Sister Maya? Pinatay niya ang lolo ko. Siya ang aswang dito sa baryo. Kung siya ang aswang, bakit wala siyang laban sa inyo habang binubugbog niyo siya? Palabas niya lang yun. Siya talagang aswang. Naaktuhan mo ba siya ng bibiktima, Vino? Hindi naman, di ba? Huwag mong dungisan ang kamay mo. Ipagdasal natin na mahuli ang gumawa nun sa Lolo Ray mo at iba pang mga biktima. Hindi mo ko maintindihan, Sister Maya. Hindi ikaw ang nawalan. Kung hindi niyo siya pananagutin, ako mismo ang gagawa ng paraan. Naiwan akong nakatulala sa sinabi niya. Ramdam ko ang bigat ng hinanakit niya. Pero mas nangingibabaw ang takot ko sa kung ano ang maaari niyang gawin. Kayo po si Lolo Ray, di po ba? Ako nga. Magandang araw sa iyo, Sister. Nasa ilalim ng puno noon si Lolo Ray, habang hawak ang rosaryo na parabang doon siya kumukuha ng lakas. Kung nandito ka para tanugin kung ako ang aswang, hindi ako yung Sister. Madalas kung sino pang banal, siya pa ang gumagawa ng kasamaan. Hindi ko po kayo maintindihan. Magmasid ka sa paligid mo, Sister. Ang tunay na aswang ay siyang nagpapakita ng kabutihan sa lahat. Hindi ko talaga maintindihan. Pasensya na po. Malalaman mo rin ang kasagutan basta manalig ka sa Panginoong may kapal. Hindi ka niya pababayaan. Naiwan akong tulala noon, Miss Ligaya. Naging palaisipan sa akin ang sinabi ni Lolo Ray. Nagmasid ako sa paligid at mas napansin ko ang kakaibang kilos at salita ni Father Isaiah. Kaya naman nabuo ang desisyon kong pagmasdan siya. Tumigil ka na sa ginagawa mo. Bakit ako titigil, Sister? Isang malaking kasalanan ang ginagawa mo, Isaiah. Kahit anong gawin kong kasalanan, patatawarin pa rin ako ng Diyos. Yun ang sinabi mo sa akin, di ba? Pakiusap lang. Tigilan mo ng ginagawa mo. Hindi ako titigil, Sister Trinidad. Ako ang nagpaparusa sa mga halangang kaluluwa dahil sugo ako ng Diyos. Hindi kaya... Diyos ko, sana mali ang hinala ko. Lumabas ka na, Sister Trinidad, at pagpapahinga na ako. Sige, pasensya na. Nagmamadali akong nagtago noon upang hindi ako mahuli ni Sister Trinidad. Dahil sa narinig kong pag-uusap nila,
Naisipan kong sundan silang dalawa. Madalas kong marinig si Sister Trinidad sa silid kong pisalan. Mahal kong Panginoon, alam kong malaki na ang kasalanan ko sa inyo. Patawarin mo sana ako kung hinayaan kong manaig ang kasamaan. Hindi ko alam kung paano itatama ang lahat. Pero sana bigyan mo ko ng lakas para itama ang mga pagkakamali ko. Walang araw na hindi ko naririnig si Sister Trinidad na humihingi ng tawad sa Panginoon. Patuloy ko silang sinundan ni Father Isaiah hanggang sa isang gabi. Nakita kong lumabas si Father Isaiah na sinundan agad ni Sister Trinidad. Isaiah, tumigil ka na sa ginagawa mo. Hindi tama yan. Huwag mo akong pigilan! Bitbit ang rosaryo. Tahimik ko silang sinundan papunta sa kakahuyan. Maingat ako nagtago upang hindi nila ako makita. Yun na lang ang gulat ko nang unti-unting magpalit ng anyo si Father Isaiah. Mahaba ang galamay niya at baluktot ang kanyang katawan. Ang mga balat niya ay tila kumulubot at naging kulay abo. Siya yung nakita ko nun sa taas ng kampana. Isaiah, tumigil ka na. Huwag ka nang mambiktima. Pakiusap. Huwag mo akong pigilan! Dapat parusahan ang mga tumatalikod sa Panginoon! Mali ang ginagawa mo, Isaiah. Pakiusap, tumigil ka na. Sobra-sobra na kasalanan mo sa Panginoon. Huwag! Diyos ko po. Kitang-kita ko kung paano wakwakin ni Father Isaiah ang katawan ni Sister Trinidad. Para siyang isang mabangis na hayop. Ang kanyang mga kuko ay bumaon. Punit-punit ang laman. At ang dugo'y dumaloy na parang ilog sa sahig. Walang sino mang makapipigil sa akin. Dahil ako ang binigyan ng Diyos upang maging sandata na. Diyos ko, anong klaseng nilalang ka, Father Isaiah? Hindi totoo ito. Para akong natuliro sa nakita ko. Ang pari na inakala kong haligi ng pananampalataya. Siya pala ang tunay na halima. Kailangan kong makaalis dito. Sino yan? Parang mababaliw ako sa takot. Ramdam ko ang bigat ng lupa sa bawat yabag ko at ang malamig na hangin ay tila pumipigil sa aking paghinga. Hindi ko na naisip kung saan ako pupunta. Basta't makalayo lang ako kay Father Isaiah. Ngunit sa bawat hakbang ko, para bang mas lalo siyang lumalapit. Ang boses niyang halimaw ay umaalingaw-ngaw sa paligid. Huwag kang tatakbo, sister! Hindi ka makakalayo sa akin! Panginoon, iligtas mo po ako. Ramdam ko ang kanyang paglapit. Ang mga yabag niya'y dumadagundong sa dilim, habang ang lamig ng gabi parang yumayakap sa akin. Ngunit sa kabila ng lahat, pinilit kong manalig. Kang maingay, Iya. Papalapit na siya. Halos mahigit po ang paghinga ko nun, habang nakatago ko sa isang malaking damuhan kasama ang isang matandang lalaki. Takot na takot ako sa itsura ni Father Isaiah. Hindi ko lubos na akalain na ang ehemplo ng pananampalataya at kabutihan ay sa palang mismong demonyo. Wala na siya. Hindi ako makapaniwala siya ang aswang. Sino po pala kayo? Ako si John. Kayo po yung sinasabi nilang albularyo. Parang awa niyo na ho, tulungan niyo ako. Tulungan niyo kami. Tutulungan ko kayo. Pero sumama ka na muna sa akin. Hindi ka naligtas sa lugar na ito. May sasabihin din ako tungkol kay Trinidad at Isaiah. Sige po, sasama po ako sa inyo.
Ano po yung sasabihin niyo tungkol sa kanila? Mag-ina si Trinidad at Isaiah. Ano po? Mag-ina sila? Paano naging anak ni Sister Trinidad si Father Isaiah? Oo, anak niya si Isaiah. Matagal niya na itong itinago sa lahat. Isang gabi noon habang pauwi si Trinidad mula sa misyon, bigla na lang siyang inatake ng isang aswang. Ang akala ng lahat namatay si Trinidad. Pero ang totoo ay nakaligtas siya. Subalit may iniwang bakas ang demonyo. Ipinagbuntis niya ang anak ng halimaw na yun. At yun si Isaiah ang naging bunga. Diyos ko, ganun palang nangyari. Oo, iya. Itinago ni Trinidad noon si Isaiah sa mga tao dahil para sa kanya, nakagawa siya ng isang malaking kasalanan. Lumaki ang bata sa ilalim ng simbahan. Nakatago sa dilim habang pilit niyang ikinukubli sa mata ng mga tao ang katotohanan. At paglipas ng taon, lumipat sila dito sa Negros upang magsilbi pareho sa simbahan na parang walang nangyari. Paano niyo nalaman ang kwento tungkol sa kanila? Dahil isa ko sa tauhan ng simbahan noon, sister. Bahagya akong nagulat nang biglang lumabas si Lolo Ray mula sa dilim. Nandyan ka na pala. Ayan si Lolo Ray. Siya ang higit na nakakakilala sa mag-ina. Dahan-dahan siyang lumapit. Pitpit ang kanyang tungkod na kumalubog sa sahig. At sa bawat yabag niya, para bang lumalalim ang gabi at bumibigat ang hangin sa paligid. Wala kayong ideya kung gaano kabigat ang kasalanan at lihim na tinaglay ni Trinidad. Ako mismo ang saksi mula sa simula. Saksi ako doon sa naging buhay ni Trinidad sa kumbento habang ipinagbubuntis niya si Isaiah. Itinago namin lahat yun upang protektahan silang dalawa. Ngunit tagbago ang lahat. Nagtuluyan nang may panganak si Isaiah. Madalas doon, mawala ang mga alagang hayop sa kumbento. Nahuli ko si Isaiah. Isang bata pa lang noon, nakaluhod sa harap ng bangkay ng isa sa mga madre. Ang mga mata niya, pulang-pula. Ang bibig niya, punong-puno ng dugo. Diyos ko, paano po kayo nakatakas? Tumakbo ako doon papalayo sa kumbento at nanatiling nakatago dahil sa matinding takot ko. Pero bakit kayo po yung pinagbibintangang aswang? Dahil isang beses, nahuli akong hawak ang isang patay na hayop. Pero hindi ako ang pumatay noon. Gusto ko sana ilibig para hindi na sila matakot. Pero inakala nilang ako ang pumatay. Wala akong nagawa doon kundi ang tanggapin ang akusasyon. Mga demonyo sila. Gustuhin ko bang magsalita pero hindi sila maniniwala dahil masyado nilang sinasamba si Father Isaiah. Tahimik lang kami pagkatapos ng sinabi ni Lolo Ray. Ang hangin ay malamig at ang bawat patak ng ulan sa bubong ng bahay ay tila nagbabadya ng darating na panganib. Hindi na natin pwedeng hintayin pang lumala ang sitwasyon. Kung hindi natin haharapin sa Isaiah, mas marami pa siyang mabibiktima. Pero, paano po natin siya matatalo? Ayan ang pagplanuhan nating mabuti. Dapat nang matapos ang kasamaan ni Isaiah, patawarin niyo sana ako. Kung hindi agad ako lumabas, takot na takot kasi ako. Wala naman po kayong kasalanan, Lolo Ray. Hindi kasalanan ng pagkakaroon ng takot. Salamat, sister. Kayo po, Lolo June. Bakit hindi kayo kaagad nagpakita sa mga tao? Dahil din sa takot at pakiramdam ko, hindi pa sapat ang lakas ko noon. Mas mabuti pa siguro kung magpahinga rin muna tayo.
Bukas na lang natin ituloy ang plano. Pumasok na kami nun sa loob para magpahinga. Pero nung gabing yun, alam kong hindi ako nakatulog dahil sa bigat ng nararamdaman ko. Kinabukasan, agad naming pinagplanuhan ang gagawing laban kay Father Isaiah. Kailangan mo bumalik sa kumbento, Sister Maya. Kaya mo ba? Kaya ko po. Kakayanin ko. Malakas ang pananampalataya mo, sister. Kaya alam kong hindi ka pababayaan ng Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. Ganito ang gagawin natin mamayang gabi. May ibibigay ako sa iyong libro ng dasal, Sister Maya. Ikaw ang gagawa noon dahil alam kong malakas ang pananampalataya mo. Sige po, akong bahala dyan. Si Lola Ray naman ang bahala sa apoy at ako ang haharap sa kanya gamit ang sandata ko. Ihahanda ko lang ang mga gamit mamayang gabi. Bumalik ka sa kumbento, Sister Maya. Hindi po ba delikado para sa inyo? Delikado, oo. Pero mas delikado kung wala ka. Kailangan natin ang dasal mo. Yun ang pinakamakapangyarihan nating sandata. May mga kasama po ako sa kumbento. Gusto ko sila mabigyan ng proteksyon. May ibibigay ako sa iyo mamaya bilang proteksyon ng ibang kasama mo sa kumbento. Sige po. Pinagplanuhan naming mabuti ang pagsugod kay Father Isaiah. Kinagabihan, muli akong bumalik sa kumbento kasama sina Father Isaiah at Lolo Ray. Sister Maya, saan ka ba nanggaling? Sister, ito ho. Magtagaw kayo ng mga madre. Bakit? Anong meron? Huwag na po kayo magtanong. Basta magtago na lang kayo. Sige. Mabilis na umalis sina Sister Edith at ang iba pang mga madre upang magtago. Habang ako ay naiwang mag-isa sa loob ng silid, naghahanda sa paparating na laban. Handa na ako. Panginoon, gabayan mo kami sa laban namin. Huwag mong hayaang manaigang kadiliman laban sa liwanag mo. Protektahan mo rin ang mga kasama ko laban kay Father Isaiah. Pagkatapos magdasal ay saka ako lumabas mula sa silid. Bawat hakbang ko nun ay mabigat hanggang sa makaharap ko na si Father Isaiah. Nandito ka na pala, Sister Maya. Alam mo bang kanina pa kita hinihintay? Ay, Crab! Papatayin kita! Mabilis akong tumakbo palabas matapos kong sabuyan ng asin si Father Isaiah. Nandiyan na siya! Sige, magtago ka na. Ako nang haharap sa kanya. Nasaan ang lapasta, madre na yon? Ako ang harapin mo! Nakatago ko noon sa isang sulok ng pasilyo. Halos pigil ang aking paghinga. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga kamay habang pinagmamasdan si June na nakatayo sa harap ni Father Isaiah. Para siyang pader na handang sumalo ng anumang bagsik na ibabato ng kaaway. Simulan mo na ang dasal, Sister Maya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon naming makapangyarihan, ikaw ang tanglaw sa gitna ng dilim. Sa ngalan mo ako'y nananawagan. Itaboy mo ang lahat ng nilalang ng kadiliman. Taimtim akong nagdasal noon habang si Lolo Ray ay hinahanda ang apoy na gagamitin. Matindi rin ang pagtutuos ni na Father Isaiah at Lolo June. Sa isang iglap, pareho silang sugatan. May mga dugo rin sa paligid noon. Pero mas nanaig sa akin ang pananahalig na manalo kami sa laban ng gabing yon. Hindi mo ko matatalo dahil sugo ka ng Diyos. Ako ang ipinadala niya upang parusahan ang mga kulang sa pananampalataya. Hindi ka sugo ng Diyos, Isaiah. Isa kang lapastangang demonyo! Handa na ba ang apoy? Kahit anong gawin niyo, hindi niyo ako matatalo! Sister Maya, handa na ang apoy.
Inabot niya sa akin ang isang kahoy na may apoy. Marahan akong naglakad bitbit yun habang inuusal ang dasal. Sa pamamagitan ng apoy, sunugin mo ang espiritu ng kasamaan. Sa pamamagitan ng hangin, ikalat mo ang liwanag na nagbibigay buhay. Sa pamamagitan ng lupa, ikulong mo sila sa kanilang pinagmulan. At sa pamamagitan ng tubig, hugasan mo ang kanilang kasalanan. Sa ngalan ng Diyos na buhay at ng lahat ng banal na nilalang, itataboy ko ang lahat ng anino't halimaw na nagkukubli sa dilim. Walang kapangyarihan ng kasamaan sa harap ng liwanag! Walang apoy na makatatalo sa akin! Walang sino man sa inyo ang makakatalo sa akin! Sister Maya, ibato mo na sa kanya ang apoy! Katapusan na ng kasamaan mo, Father Isaiah! Malakas kong ibinato kay Father Isaiah ang apoy na unti-unting tumupok sa kanya. Hindi! Hindi ako matatalo! Ako ang anak ng Diyos! Unti-unting naging abo ang katawan ni Father Isaiah. Napaupo ko ng tuluyan nang dahan-dahan na siyang mawala sa paningin namin. Panginoon, salamat po. Hindi mo talaga kami binigo. Mabilis na kumalat sa baryo ang tungkol kay Father Isaiah. Lahat sila'y hindi makapaniwala na ang taong halos sambahin nila ay siya palang mismong nagdala ng kapahamakan sa aming lahat. Humingi na rin ng tawad si Vino kay Lolo Ray. Lolo, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo kami sa mga nagawa namin sa inyo. Nadala lang ako ng galit. Wala kang dapat hindi nagtawad iyo. Naiintindihan ko kayo. Ang malaga, natuto ka na. Salamat po. Napangiti ako nang makitang magkayakap pa silang dalawa. Mabigat sa akin ang mga nangyari, Miss Ligaya. Kaya naman naisipan kong umalis na sa baryo. Pero bago yun, ipinagdasal ko muna ang mga tao pati na ang mga yumao. Sister Maya, maraming salamat sa tulong mo. Kung hindi dahil sa iyo, patuloy na mabubuhay sa kadiliman ng baryo. Sister, salamat sa katapangan mo. Salamat po sa tulong ninyo at sa mga aral na ibinigay niyo sa akin. Habang buhay kong itatanim yun sa puso ko. Salamat din sa katapangan nyo. Patuloy tayong manalig sa Panginoon dahil hindi niya tayo pababayaan. Paalam sa inyo. Sana muling magtagpo ang mga landas natin. Tuluyan na akong umalis sa baryo at doon nagtatapos ang aking kwento. Natutunan ko noon na hindi naman kailangan pareho ang paniniwala ninyo upang magkaisa kayo. Natutunan ko rin hindi lahat ng nagpapakita ng mabuti ay totoo. Sa ngayon patuloy pa rin akong naninilbihan sa Panginoon at mas lalo naging matatag ang pananampalataya ko. Kung sakaling mapili ang istoryang ito, may tatanong lang sana ako sa inyo. Katulad ka rin ba ni Sister Maya na hindi agad naniniwala sa mga aswang? Malakas din ba ang pananampalataya mo kagaya niya? Sa pagitan ng takot sa aswang at pananampalataya, ano ang mas mananaig sa'yo? Sana masagot niyo po sa comment section ang aking mga katanungan.